Sa pagsasaulo ng kasulatan, marahil may ilan na tahimik itong binibigkas sa isip nila. Opo, pero kailangan ang pagbibigkas ng malakas. May ilan na hindi lubusang naunawaan yung kahalagahan ng pagsasaulo ng kasulatan. Kung may magalok ng 1,000,000 sa kada kabisadong talata, tiyak magsisikap silang magsaulo ng 1,000 nito kada araw. Subalit yung spiritual na pakinabang na makukuha natin mula sa pagsasaulo ng kasulatan ay hindi mahihambing sa anumang bagay. Kaya pakiusap, pagsikapan nating isaulo yung Biblia. Kung paulit-ulit ninyo itong babasahin ng maraming beses, may sasaulo ninyo ito. Hindi ninyo kailangan banggitin pa yung pangalan. Opo, kung pagsisikapan ninyong isaulo yung kasulatan, magiging malaking tulong ito sa inyong pananampalataya. Kapag may nangyari, ipapaalala ng Diyos ang kanyang salita sa atin. Doon sa Juan chapter 14, sinasabi na ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ipapaalala niya sa atin ang mga salita na ating narinig, natutunan at isinaulo. Kapag naharap tayo sa mga kahirapan, aalipin tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Bibigyan niya tayo ng karunungan at palalakasin yung ating mga puso. Kaya naman, inihikayat ko kayo na magsikap na magsaulo ng kasulatan. Isulat ninyo yung mga talata na isasaulo ninyo at idikit ninyo itong mga ito. Pwede ninyong idikit ito sa lamesa o kaya naman dun sa banyo. Kung gagawin ninyo ito, may isasaulo nyo po ito ng mabuti. Ngayon, manalangin na po tayo. Mabaging Amang Diyos, sa pagtatapos ng kasaysayan na itinakda ng Diyos, ang mundo ay lalo pang nagiging masama at magulo. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa pagtawag mo sa amin na maunawaan ang iyong dakilang biyaya at matanggap ang kaligtasan. Salamat sa lahat ng iyong biyaya na pagsama, pagtulong at pagpapahintulot sa amin na magkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Kami na mga tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa mga oras na ito. Pinupuri ang iyong biyaya at pag-ibig, pinag-aaralan ng iyong salita at nagpapasalamat sa pagpapahintulot sa amin na magkaroon ng pakikisama sa loob ng iyong banal na kapulungan na lumalakad kasama ng Panginoon. Naniniwala kami na maging sa mga oras na ito ay kasama ka namin. Tignan mo ang bawat isa sa amin, hawakan ng iyong mahabaging mga kamay, baguhin at gawin mo kaming ganap sa pamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pamahalaan mo nawa ang aming buong buhay, sa gayoy makapamuhay kami na walang anumang ikinahihiya bilang mga anak ng Diyos. Kung meron man sa amin ang hindi pa nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, buksan mo yung kanilang mga puso at kahabagan sila upang matanggap din nila ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos at magkaroon ng bahagi sa iyong walang hanggang buhay at pag-asa. Sa lahat ng aming mga iglesia sa bansa, gayon din sa buong mundo at sa bawat kapatid na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng Ebanghelyo maging sa kahirapan, ang salita ng Diyos nawa at kapangyarihan ng Espiritu Santo ang sumakanila. Tulungan mo po kami na matapang na magpatotoo sa Ebanghelyo ng Diyos sa masama at mahalay na henerasyong ito na dinadala ang mga kaluluwa tungo sa Panginoon para sa kaligtasan. Sa gayon, ang dakilang gawain ng Diyos ay maisakatuparan. Lubang mahina kami at hindi kami makakapamuhay ng nararapat kung wala ang tulong ng Diyos. Panginoon, hawakan mong lubos ang aming mga puso at pamunuan ang aming mga buhay sa pamagitan ng iyong salita at kapangyarihan at gabayan kami na makapamuhay bilang mga anak ng Diyos na walang anumang ikahihiya. Panginoon, na nagtuturo sa amin ng napapanahong salita na aming kailangan, ipahayag mo sa amin maging sa sandaling ito ang salita na nais mong ipakita sa amin at higit kaming turuan kung paano kami dapat kumilos.
Dalangin namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan natin sa ating mga Biblia, Roma chapter 8, verse 16. Roma chapter 8, verse 16. Roma chapter 8, verse 16 hanggang 18. Roma chapter 8, verse 16 hanggang 18. Babasahin ko po. Roma chapter 8, verse 16 hanggang 18. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo tungkol sa aking espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhati namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhatihang mahahayag sa atin. Ayon sa mga talatang nabasa natin, sama-sama nating pag-aaralan ang salita na may pamagat na ang pagdurusa at kalwalhatian ng mga Kristiyano. Gaya ng alam na natin, iniwan ni Kristo yung maluwalhating trono ng Diyos para iligtas tayo. Siya ay naging gaya ng tao, pumarito sa makasalanang mundo, nagtiis ng lahat ng kahirapan at pagdurusa na nararanasan ng mga tao. At bagamat wala siyang kasalanan, siya ay hinatulan ng kamatayan gaya ng masahol na kriminal. Namatay siya sa krus, dumanak ang kanyang dugo upang tapusin ang gawain ng kaligtasan. Pagkatapos mabuhay ni Jesus mula sa mga patay, nagpakita siya sa loob ng 40 araw at umakyat sa langit sa paningin ng maraming mga saksi. Bagamat maraming ginawa ang Diyos, wala nang hihigit pa sa pagsugo niya sa kanyang tanging anak sa anyo ng tao. Ang walang kasalanan na nagpasa ng kasalanan ng buong mundo sa kanyang sarili upang mamatay sa krus, nagpadanak ng kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman at iniligtas tayo na wala tayong anumang ginawa. Ang mga gawa ng Diyos, dun sa lahat ng mga gawa ng Diyos, walang anuman yung makakahigit dito. Ang maligtas sa pamagitan niya, paano nga tayo mamumuhay sa natitira nating buhay? Siyempre, idinetalye ito sa mga kasulatan. Yung Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ang Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yung Espiritu Santo din, yung tumutulong sa atin na maunawaan ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi natin lubos na maunawaan yung ibinigay na biyaya ng Diyos sa atin sa pamagitan ng sarili nating karunungan at pangunawa. Gayunpaman, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan at sampalatayanan ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, hindi lamang tayo tinutulungan ng Espiritu Santo na maunawaan yung biyaya ng Diyos, kundi binigyan din tayo ng Espiritu ng Diyos. Dapat nating maunawaan na yung Espiritu Santo ay nananahan sa mga ligtas. Ang Espiritu Santo ay nasa atin kahit hindi natin ito nalalaman. Kapag yung isang sanggol ay ipinanganak, hindi niya naman nalalaman yung lahat ng mga organs na meron siya sa loob ng kanyang katawan, hindi po ba? Pero meron talaga ng mga bagay na ito sa loob ng isang bata. Kung paanong
Unti-unti nating natututunan yung tungkol sa sarili nating katawan habang tayo ay nabubuhay, kung ano yung mga organs na meron tayo at yung mga layunin nito. Ngayon din naman, pagkatapos nating maligtas, habang nag-aaral tayo ng Biblia, naunawaan natin na hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya, kundi maging ang pagturing niya sa atin bilang mga anak ng Diyos at ang pagtahan ng Espiritu Santo sa atin. Kaya nga, sinasabi, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. Dito natin naunawaan at natiyak ang katotohanan na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya naman, kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo rin ay mga tagapagmana. Mga tagapagmana ng Diyos. Ang tagapagmana ay may mamanahin. Hindi tayo iniligtas ng Diyos upang mamuhay ng komportable, masaya, at maayos sa mundong ito. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang makapamuhay tayo ng walang hanggang kagalakan at kalwalhatiang kasama siya sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya sa mga naligtas, ibinigay niya ang kaharian ng Diyos bilang mana. At sinabi natin na tayo ay mga tagapagmana ng Diyos, tagapagmana ng Diyos. Kung ipinanganak kayo mula sa napakayamang pamilya na may maraming ari-arian, kayo ay naging tagapagmana na balang araw ay magmamana ng lahat ng kayamanan. Lahat ng mga ligtas ay naging mga tagapagmana ng Diyos, ang tagapaglikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay. Nais itong ibigay ng Diyos sa kanyang mga ligtas na mga anak. Ito ang walang hanggang mana. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang kahulugan ng mga kasamang tagapagmana ni Kristo ay masiyahan sa lahat ng mana na matatanggap mula sa Diyos kasama ni Kristo. Tayo ay kapwa mga tagapagmana ni Kristo. Tayo ay parehong tagapagmana ni Kristo. Kaya naman, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Tinanggap natin yung kalwalhatian kasama ng Panginoon. Si Jesus ay namatay doon sa krus upang tayo ay iligtas. Inilibing, nabuhay muli sa ikatlong araw at pumasok sa kalwalhatian ng Diyos. Tulad nito, tayong mga naligtas ay papasok din sa kalwalhatiang iyon kasama niya. Tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Opo, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos na magiging kabahagi sa pagpasok sa kalwalhatian kasama ni Kristo. Tayo ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Ito ay tiyak na tayo ay luluwalhatiin kasama niya. Ngayon, tayo'y mga naging anak ng Diyos at magiging kabahagi ng kanyang kalwalhatian at kailangan din namang magtiis ng kanyang mga pagdurusa. Kung ang sino man ay nagnanais ng kalwalhatian, siya rin naman ay kailangang magdusa. Ang pagdurusa ay kailangan munang mauna at kasunod nito ay ang kaluwalhatian. Opo, yung pagdurusa muna yung mauna at kasunod nito ay kaluwalhatian. Basahin natin dun sa verse 18. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat mahihambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Mahalaga yung talatang ito kaya maaari ninyo itong isulat at ilagay sa inyong lamesa, dun sa banyo o kaya naman sa kusina. Kapag paulit-ulit nating iniisip ang tungkol sa mga salitang ito, magbibigay ito sa atin ng kagalakan at kapayapaan. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan. Sinasabi na sa mga ligtas na Kristiyano ay mayroong pagdurusa sa kasalukuyan.
Si Kristo mismo ay nagdusa upang tayo ay iligtas. At tayo rin naman ay nagdurusa kasama niya dito sa lupa. Ngunit yung pagtitiis sa panahong kasalukuyan kasama ng Panginoon ay hindi karapat-dapat na maihambing sa kalwalatiang mahayag sa atin. Ang pagtitiis sa kasalukuyan ay maikli lamang. Ito ay magaan, ito ay maliit. Ang pagtitiis sa isang banda ay hindi higit na mahirap kaysa sa kamatayan. At hindi rin ito maaring ikumpara doon sa kalwalatiang mahayag kahit sa 100 ulit, 1,000 ulit, 10,000 ulit. Hindi ito maaring ikumpara. Ang hindi karapat-dapat na maihambing. Kung titingnan natin doon sa 2 Korinto chapter 4 verse 17, sapagkat itong magaan at panandaliang kapighatian. Merong kahirapan ng mga Kristiyano dito sa lupa. Ang ating panahon, hindi tulad noon. Yung mga mananampalataya ay hindi inuusig sa pamagitan ng pagkabilanggo, pagbugbog, o pagpatay dahil sa pagiging ligtas. Ngunit, hanggang ngayon, sa ilang mga lugar na nasa ilalim ng ibang reliyon, maaring patayin yung mga Kristiyano. Maaari silang patayin dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Lalo na dun sa mga bansang komunista. Hindi ka talaga makakapangaral doon. Maaari kang makulong o mapatay dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ngunit, doon sa mga bansang malaya, tayong may ganitong kalayaan na hindi makakaranas ng ganitong pagdurusa maliban sa na lamang kung lalabag tayo sa batas moral o sibil. Ngunit, ito yung tiyak. Meron pa ring matatanggap na pagdurusa ang mga Kristiyano sa kanilang Christian life. Pagdurusa na hindi magtatagal. Nang naisulat ang bagong tipan ay maraming mga pagdurusa. Dahil sa pananampalataya, ang ilan ay pinalayas mula sa kanilang mga bansa. Itinaboy mula sa kanilang komunidad. Pinaratangan ng mga kasinungalingan, inusig at pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ito po yung nangyari sa kanila. Tinatawag ito ng Biblia na panandaliang kapighatian. Sinabi ni Jesus sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Natural lamang yung kapighatian at pag-uusig kasama natin ang Panginoon na dumaig sa sanlibutan. Yung bugtong na anak ng Diyos ay naparito sa sanlibutan at nagtiis ng maraming bagay. Paano nga natin masasabing hindi natin ito mararanasan? Ngunit ito ay panandalian lamang. Ito yung sinasabi sa atin ng Biblia. Ito ay magaan at maliit lamang. Kaya nga, tatanggap tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. Walang hanggang kaluwalhatian. Sapagkat inihanda tayo para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang ating kapighatian ay panandalian lamang at magaan. Ngunit sinasabi ng Biblia, ang kaluwalhatiang ating matatanggap sa harapan ng Panginoon ay higit or hindi masusukat at walang hanggan. Iba-iba yung pagdurusa na nararanasan ng mga Kristiyano. Minsan, binabaliwala tayo, kinamumuhian ng ibang tao, itinuturing na iba o tinatrato na hindi makatarungan. Doon sa Hebreo 11:24, bigkasin ko na lamang po yung Hebreo chapter 11 verse 24. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulong na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon. Si Moises ay pinalaki bilang anak na babae ni Paraon. Maari na siyang maging hari, ngunit sa pananampalataya, iniwan niya yung binanang kalayaan at kalwalatian na parang isang lamang lumang sapatos at bilang anak na babae ng Paraon, na pinili ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos. Noon yung mga Israelita, sila ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Sa panahon din iyon, ang Ehipto ay may maunlad na kabahiyasnan at kaluwalhatian. Ngunit,
hindi ito pinansin ni Moises. Sa halip, mas pinili niya na magdusa kasama ng mga alipin kaysa dun sa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Sinabi rin niya na yung kalayaan at kaluwalhatian ng palasyo ay pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Hindi naman po ibig sabihin na gumawa siya ng kasalanan sa loob ng palasyo. Ang ating sambahayan ay naghihirap ng lubusan. Kaya hindi makatwiran na masiyahan sa palasyo ng Ehipto na mag-isa bilang isang Israelita. Kanyang sinabi ito, pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Mas pinahalagahan niya yung pagdurusa kaysa dun sa kayamanan ng Ehipto. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Siya ay nanampalataya sa Diyos at nalalaman niyang siya ay isa dun sa bayan ng Diyos na siyang nakakaranas ng pagdurusa. Nalaman din niya na magbibigay ang Diyos ng walang hanggang kalwalhatian kung siya ay magdurusa kasama ng kanyang bayan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin, gantimpala. Dahil itinuon ni Moises yung kanyang paningin sa walang hanggang kalwalhatian na nasa kanyang harapan, nagawa niyang iwan yung kalayaan, yung kapangyarihan at kayamanan ng Ehipto. Nagawa niya itong iwan. Ang mga salitang ito ay magbibigay sa atin ng magandang aral. Una ay kailangan nating pag-isipan yung pagdurusang tiniis ni Kristo bilang bugtong na anak ng Diyos na siya ay dumating sa sanlibutan upang tayo ay iligtas. Kailangan maunawaan nating malinaw ang pagdurusa at kalwalhatian ni Kristo. Doon sa unang Pedro chapter 1 verse 11. Tinutukoy nito na ang mga propeta sa lumang tipan, sila yung nagpropesiya sa pagdating ni Kristo ay mayroong Espiritu ni Kristo sa loob nila. Sinasabi na ang Espiritu ni Kristo, ito ay nagpahayag ng makapangyarihang pagdurusa ni Kristo at ng kalwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag na ang Kristo ay darating upang magdusa at pagkatapos ay luluwalhatiin. Tiyak na mayroong pagdurusa para matanggap ang kaluwalhatian. Isipin natin kung gaano nagdusa si Kristo nang siya ay dumating sa mundong ito hanggang sa punto ng kanyang kamatayan sa krus. Ipinakita ng krus ang sukdulang kahihiyan at sakit na na kayang tiisin ng tao. At walang kasalanan, bugtong na anak, nakapantay ng Diyos, ay nagtiis ng ganoong paghihirap. Sa pamagitan ng pagdurusang iyon, at ng kanyang muling pagkabuhay ay pumasok siya sa kalwalhatian ng Diyos. Ipinahayag na ang mga propeta sa lumang tipan, matagal ng panahon ng nakalipas, ipinahayag nila ang makapangyarihang o ang mangyayaring magpagdurusa ni Kristo at ang kalwalhatiang susunod sa mga ito. Alamin ninyo ang panalangin, di ba? Alam na po ninyo yung panalangin ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane ng gabi bago siya hulingin at ipako sa krus. Si Jesus ay nanalangin bago siya ditisin kinabukasan dun sa paghatol sa kamatayan at sa masaklap na parusang mula sa batas ng Romano. Sa Mateo chapter 26 verse 39 sinabi niya, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Ang katawan ni Jesus ay katulad din ng sa atin. Opo, iniisip ng iba na dahil siya ay ang anak ng Diyos, hindi siya makakaramdam ng kahit anumang sakit doon sa krus. Pero hindi po ito totoo.
meron din siyang laman ng tulad sa atin. Minsan ay napagod si Jesus at natulog sa hulihan ng bangka habang tinatawid yung dagat ng Galilea. Siya'y nakatanggap ng gutom, ng uhaw, at may mga pagkakataong siya'y lumuha pa. Siya ay isang tao na may marupok na pisikal na katawan gaya natin. Kung ang mga tao ay humaharap sa biglaang paghihirap o hindi inaasahang kamatayan, kadalasan ay hindi ito maiiwasan. Ngunit si Jesus, bagamat siya ay walang kasalanan, ay alam na siya'y hahatulan ng kamatayan. Magtitiis ang lahat ng uri ng kahihiyan at sakit at mamamatay sa krus. Gayunpaman, siya ay kusang lumakad patungo sa krus na iyon. Kaya ng sinabi ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 18, walang nag-aalis nito sa akin kundi kusa kong ibinibigay. Walang sino man ang maaring kumuha ng buhay ni Kristo mula sa kanya sa pamagitan ng puwersa. Bakit pumarito si Jesus sa mundong ito? Siya ay pumarito upang mamatay. Bagamat siya ay walang kasalanan, siya ay pumarito upang akuin ang kanyang sariling katawan, para akuin ng kanyang sariling katawan yung lahat ng kasalanan ng mga makasalanan at mamatay na parang pinakamaraming kriminal. Iyan yung dahilan kung bakit sinabi niya, kundi kusa kong ibinibigay. Ang kanyang huling panalangin sa halamanan ng Getsemani ay ito, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Dahil siya ay may pisikal na katawan gaya natin. Ang kanyang laman ay ayaw ng kahihiyan at matinding sakit ng krus. Kaya't hiniling niya na ito'y lumampas sa kanya. Kinailangang inumin ni Jesus ang saro ng kasalanan at sumpang ginawa ng mga makasalanang nasa kanyang harapan. Ngunit ano kaya ang mangyayari kung hindi niya ito ininom at hinayaan itong lumampas? Ang bawat isa sa atin na narito ay dapat sanang uminom ng kopang iyon ng paghatol at sumpa ng Diyos at mahulog sa impyerno. Gayunpaman, hindi nagtapos si Jesus sa panalangin. Lumampas sana ang kopang ito at ipinagpatuloy niya ang pagsabing gayunman hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang hangarin ng kanyang laman ay ang lampasan ng saro, ngunit ang panalangin niya, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Gaya ng nasusulat sa Pilipos 2:6-8 na siya'y bagamat na sa anyo ng Diyos, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang kalooban ng Diyos ay ang mamatay ang walang sala at bugtong niyang anak upang tubusin ang ating mga kasalanan at iligtas ang lahat ng makasalanan. Ito lamang ang tanging paraan upang maganap ito. Kaya nga, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Iyan ang dahilan kung bakit nanalangin siya. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, na ang ibig sabihin ay bagamat ninanais ng aking laman na lumampas ang pagdurusang ito, kung di ang ayon sa ibig mo. Ang kalooban ng Ama ay ang kamatayan ng walang kasalanan at bugtong niyang anak. Dahil dito, inako ni Jesus ang sumpa at kahatulan na nararapat sa atin. Isipin ninyo ang kordero ng Paskwa. Nung salot ng pagkamatay ng mga panganay, isang kordero o kambing ang namatay kapalit ng panganay na anak. Dumanak yung dugo, ipinahid doon sa haligi ng pintuan, lumampas ang salot ng kamatayan sa bahay na iyon. Hindi po ba? Doon sa Exodo chapter 12 verse 13, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Pinagtibay ito doon sa unang Korinto 5:7 sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa na inalay na. Bilang ating kordero ng Paskwa na matay si Jesus upang ang hatol ay lumampas sa ating, hindi tinitignan ng Diyos ang ating mga kasalanan, tinitignan niya yung dugo ni Jesus at siya ay lumampas. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo.
Ang ibig sabihin nito ay hindi niya tinitingnan ang ating sarili, kundi ang dugo ni Jesus na ating sinasampalatayanan. Iyan ang dahilan kung bakit nang manalangin siya ng gayong hindi naman ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sinabi ng kasulatan sa Lucas 22:44, sa kanyang matinding paghihirap, ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Sinasabi na sa ilalim ng matinding paghihirap ang dugo ay maaring mahalo sa pawis. Ang pagsuko sa kanyang sariling kalooban at ang pagsasabing hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito'y napakahirap na panalangin. Masan ninyo si Jesus habang siya'y naglalakad patungo doon sa krus. Dinuduraan siya sa mukha ng mga sundalong Romano, sinasampal, hinahampas yung kanyang ulo ng isang pamalo. Ipinasuot nila sa kanya ang isang koronang tinik at siya'y kanilang pinagtatawanan at nagsasabing, "Mabuhay, hari ng mga Hudyo!" Matapos tiisin ang lahat ng uri ng panlalait at pangungutya, pinasan niya ang mabigat na krus na kahoy, nadapa at bumagsak habang inaakyat ang burol ng Golgota. Ipinako siya sa krus at siya'y nabitin doon sa loob ng 6 na oras. Idinanak ang lahat ng patak ng kanyang dugo. Nang sa wakas ay sumigaw siya, natupad na. At ibinigay ang kanyang espiritu at ang langit ay dumilim ng lubusan sa loob ng 3 oras. Nawalan ng liwanag ang araw at yumanig ang lupa. Sa isang lindol, parang ang mismong daigdig ay tumangis, maging ang Diyos Ama ay tumalikod. Saan pa sa kasaysayan matatagpuan ng isang pangyayaring kasing dakila at kasing bigat nito? Sa pamagitan ng lahat ng iyon, nakamtan natin ang kaligtasan. Kaya't tinapos ni Jesus ang gawain ng pagtubos sa pamagitan ng pagdurusa sa krus at matapos ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, siya ay pumasok sa kalwalhatian ng Diyos. Doon sa Juan chapter 12, bago ulihin si Jesus, may ilang Grego na lumapit upang siya'y makita. Ang mga Grego ay mga Hintil, hindi mga Israelita. Sa panahong iyon, sinabi nila kay Felipe, "Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus." Walang nakatala na direktang nakipagkita si Jesus sa kanila, ngunit sinabi niya ito, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay magbubunga ng marami." Nang makita ni Jesus na lumalapit sa kanya yung mga Grego, nakita na niya na matatapos ang kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay, maraming Hintil ang lalapit sa kanya at maliligtas. Upang marami ang maligtas, kinailangan munang mamatay ni Jesus sa krus tulad ng isang butil ng trigo. Isang butil ng trigo na bumaba mula sa langit patungo sa lupa at namatay. Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Kung hindi namatay si Jesus, walang sino man ang maliligtas. Ngunit kung ito'y namatay at nagbubunga ng marami, ang bugtong na anak ay namatay at nagluwal ng maraming anak ng Diyos. Bago ang kanyang kamatayan si Jesus ay ang bugtong na anak, ngunit pagkatapos ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay siya ay naging panganay sa gitna ng maraming anak. Kaya nga, si Jesus ay muling nabuhay. Sinabi niya sa mga babaeng dumalaw sa libingan o dumalaw doon sa libingan, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila. Tinatawag na niya ngayon ang mga alagad niya bilang mga kapatid. Sinabi pa niya, aakyat ako sa aking ama at inyong ama at ang aking Diyos at inyong Diyos. Ang aking ama ay inyong ama na rin at ang aking Diyos ay inyong Diyos. Dahil maraming anak ang ipinanganak, si Jesus ay hindi na lamang bugtong na anak. Dahil dito, sinabi niya na kinakailangan siyang mamatay tulad ng isang butil ng trigo. Ngayon, tingnan natin sandali sa Hebreo chapter 12. Sabay-sabay natin basahin Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12 verse 2. Hebreo chapter 12
Verse 2, Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12 verse 2. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagmasdan natin si Jesus. Siya yung nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Iisa lamang ang Panginoong nagligtas sa atin. Iisa lamang. Siya ang nagtatag ng ating pananampalataya at siya rin ang nagpapasakdal nito. Isa lang po. Dahil tayo'y naligtas, tinatawag natin siyang Panginoon. At bilang nagpapasakdal, hindi lamang niya tayo iniligtas, kundi kanya rin tayong ginagawang ganap. Natanggap na natin ang kaligtasan, ngunit tayo'y mahina pa rin at maraming kakulangan, tulad ng maliliit na bata. Kaya nga sinasabi doon sa Mateo 5:48, kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay lubos na banal at maluwalhati, at ninanais niya na tayo, bilang kanyang mga anak, ay maging sakdal din tulad niya. Ngunit paano magiging sakdal ang isang tao gaya ng Diyos? Sinabi ni Jesus, kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Meron bang isang mahusay na ama na sasabihin sa kanya, wala pang sapat na gulang na anak, sapat na kung ikaw ay maging kalahati lamang ng tulad ko? Wala po. Sa halip, sasabihin niya, dapat maging tulad mo. Gaya nito, nais ng Diyos na tayo ay maging banal at perpekto tulad niya. Kaya si Jesus ay hindi lamang Panginoon ng ating pananampalataya, kundi siya rin ang nagpapabanal sa atin. Hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon, kundi ginagawa tayong banal unti-unti. Tinutulungan niya tayong maging tulad ni Jesus. Ang maging banal ay ang maging kagaya ng Diyos. Si Jesus ay ang Diyos na dumating sa anyo ng tao. Hindi natin nakikita ang Diyos sa ating mga mata, ngunit nakikita natin si Jesus sa pamagitan ng salita. Kaya nga pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ito ay gaya ng isang pintor na naglagay ng modelo sa harapan niya at ipininta ito sa kanyang canvas. Ginagaya niya, syempre po, yung nandoon po sa yung model. Kaya sa canvas, ginagaya niya yung mata, ginagaya niya yung ilong, yung bawat tibla ng buhok ay ipinipinta niya ito sa kanyang canvas. Tulad nito, ang pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Nahulugan ito ng pagtulad sa Panginoon na nagligtas at nagpasakdal sa atin sa ating mga puso at pang-araw-araw na buhay. Dapat nating ilagay ang Panginoon sa ating mga puso at sa ating buhay, isa-isa at maging katulad niya. Doon sa unang Korinto chapter 11 verse 1, sinabi ni Apostol Pablo, ito yung kanyang sinabi, maging tulad kayo sa akin. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Pagkatapos matanggap yung kaligtasan, si Pablo ay tunay naging katulad ni Jesus. Naging tulad ni Jesus. Bago siya maligtas, sinusig niya si Jesus. So mga yun siya laban kay Esteban nang siya ay pagbabatuhin at determinadong hulihin yung lahat ng nananampalataya kay Jesus. Ang tunay na pangalan ni Pablo ay Saulo na ipinangalan mula sa unang hari ng Israel. Ngunit ang kahulugan ng Pablo ay hamak o maliit. Kayunpaman, mula nang makatagpo niya si Jesus na doon sa daan patungo sa Damasco hanggang sa makapunta siya sa Roma para sa kanyang huling ministeryo at napugutan habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, ang kanyang buhay ay masasabing naging tulad ni Kristo. Nang sinabi ni Felipe kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama,
at kami ay masisiyahan na. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong sabihin, ipakita mo sa akin ang Ama? Umalis si Jesus, ngunit sa pamagitan ni Pablo, ang larawan ni Jesus ay nahayag. Sa Galatia chapter 6 verse 17, sinabi ni Pablo, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan ng mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ito yung kanyang sinabi. Yung bakas ng pagdurusa. Si Jesus ay napako sa krus ng 6 na oras at namatay. Opo, namatay siya doon sa krus ng 6 na oras, ngunit si Pablo ay nagdusa sa kanyang buong buhay. Kinaladkad kung saan-saan. Habang nangangaral doon sa Listra, binabato siya ng mga Hudyo. Kinakaladkad palabas ng lungsod. At inakalang siya ay patay na. Ngunit bumangon siya at nagpatuloy sa pangangaral. Pagkatapos niyang mangaral doon sa Roma ng 2 taon, siya ay pinugutan. Masasabing si Kristo ay nahayag sa pamagitan ng buhay niya. Kaya nga doon sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Ang ating tinutularan ay nangangahulugan na tayo ay magiging katulad niya. Opo, unti-unti, tayo ay magiging katulad niya. Tayo ay naging mga anak ng Diyos at naging Kristiyano. Ang kahulugan ng Kristiyano ay si Kristo ang nabubuhay sa akin. Merong Espiritu ni Kristo sa akin. Pagkatapos, ano ang ating gagawin? Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ang kahulugan ng salitang pagmasdan ay hindi lamang tignan, kundi ang maging gaya din ni Kristo sa ating puso at buhay gaya ng pintor na iginuguhit yung hugis ng ibang tao. Meron akong isang larawan, ipininta ito ng isang pintor na gumuguhit ng mga mukha ng turista doon sa Moscow, Russia. Opo. May mga kapatid na nagsabi, Pastor, subukan mo din, ikuguhit ka niya. Tapos sumagot ako, sige. Umupo ako sa harapan niya at iginuhit niya ako. Gayang-gaya ako. Gaano nga kamangha-mangha ito? Ayaw kong itapon niyon kasi kamukhang-kamukha ako talaga at yung picture frame na yun ay isinabit ko sa aking bahay. Ang ganda ng larawang iyon. Tulad nito, inilalagay natin ang Panginoon sa ating puso at buhay gaya ng isang pinto. Kaya pagmasdan natin si Jesus. Pagmasdan natin si Jesus. Ito ay nangangahulugan na dapat nating gayahin ang Panginoon. Tumanggap si Jesus ng maraming mga pagdurusa upang ito ay upang tayo iligtas nang siya ay dumating dito sa sanlibutan. Ang mga ligtas na banal ay dapat na maging gaya ng Panginoon at sundin siya. Dapat din nating malaman na maraming mga pagdurusa sa mga Kristiyano upang maipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Nakakamangha na ating natanggap ang kaligtasan at buhay na walang hanggan at mayroong mga kahirapan bilang Kristiyano. Mayroong mga pagdurusa. Ito yung tiyak ko. May mga pagdurusa. Ngayon, tignan po natin sa Mateo chapter 16, verse 24. Mateo chapter 16, verse 24. Babasahin ko po, o basahin natin. Basahin natin ng sabay-sabay, verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, lahat ng taong naligtas ay mga alagad ni Kristo. Alam po ninyo ito, tama? Hindi lamang yung 12 alagad, kundi maging ang lahat ng mga naligtas ay mga alagad ni Kristo. Ito ay ayon doon sa Mateo 28:19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sa mga gawa 2, binanggit ng Biblia ang tungkol sa mga naligtas sa panahon ng Pentecostes.
Nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 katao. Ang tunay na alagad ay natututo, ginagaya at sinusunod ang kanilang guro upang makibahagi sa parehong kapalaran. Kaya ayon sa sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ang mga alagad ay sumunod sa kanilang guro. Sumusunod po. Yung pagsunod sa kanilang guro ay nangangahulugang pakikibahagi sa parehong kapalaran. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Kung nais nating sumunod sa Panginoon, dapat nating tanggihan yung ating mga sarili. Dapat nating tanggihan yung ating sariling pagnanasa, plano, pagmamalaki, at ating mga sarili. Tanggihan niya yung kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang kahulugan ng pagdurusa o ang krus ay pagdurusa. Meron tayong sariling krus na dapat pasanin upang sumunod sa Panginoon. Dapat tayong sumunod sa Panginoon. Must Jesus bear the cross alone and all the world go free? No. There's a cross for everyone and there's a cross for me. Ang krus ay ang pagdurusa na dapat mong danasin o na dapat kong dalhin. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito yung pagdurusa na dapat nating pasanin upang sumunod sa Panginoon. Dapat nating pasanin ang krus at sundin ang Panginoon. Kapag ang isang guro na may tulak na kariton, paakyat ng burol, at pinapawisan, ayos lang ba sa estudyante na sumunod lamang na payapa habang umaawit sa likuran niya? Dapat na pareho silang magtulak. Dapat na makibahagi tayo sa pagdurusa ng Panginoon. Doon sa Lucas chapter 9 verse 23. Doon nabanggit ang tungkol sa pagpasan ng krus. Magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Araw-araw. Hindi lamang sa espesyal na araw, kundi araw-araw. Dapat nating tanggihan ang ating mga sarili araw-araw. Pasanin ang krus araw-araw at sundin ang Panginoon araw-araw. Kung tayo ay nabubuhay sa sarili nating pagnanasa sa loob ng isang linggo at magpuri, manalangin, makinig ng sermon at maglingkod sa church tuwing linggo, mabuti ito, ngunit paano naman dun sa ibang araw? Ang larawan ni Kristo ay dapat na maipakita sa pamilya, sa trabaho, at kahit saan. Dapat na maipakita na ating tinatanggihan ng ating mga sarili, pasanin ang krus at sumunod sa Panginoon. Doon sa Lucas chapter 14 verse 27, sinabi ni Jesus, sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Ano po yun sa tingin nyo? Nagagawa ba nating tanggihan yung ating mga sarili? Pasanin ang krus at sumunod sa Panginoon araw-araw bilang Kristiyano? Ang posisyon ng Kristiyano ay hindi madali. Dapat nating sundin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya, sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Hindi maaring maging alagad ko. Kaya naman, dapat natin laging iniisip ito. Tingnan natin saglit sa Pilipos. Pilipos chapter 1. Pilipos chapter 1. Doon po sa verse 29. Pilipos chapter 1, verse 29. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Pilipos chapter 1, verse 29. Pilipos chapter 1 verse 29. Basahin natin ang sabay-sabay. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Opo. Ano pong ibig sabihin nito na yung sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo?
Yung pagliligtas at pagpapatawad sa atin ay para sa Diyos mismo. Ako nga ang siyang pumapawi ng inyong mga pagsuway-alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay para sa kanyang kalwalhatian. Bakit? Kung ang taong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan ay mapunta sa impyerno, kaninong kawalan ito? Kawalan ito ng Diyos. Bagamat magkasala ang tao, dapat itong lutasin ng Diyos. Ako nga ang siyang pumapawi ng inyong mga pagsuway alang-alang sa akin. Ang paggabay sa atin ng Diyos sa kanyang biyaya at katotohanan sa araw-araw ay para rin sa Diyos mismo. Kaya nga doon sa Awit chapter 23, sinasabi, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Inaakay niya tayo sa landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Kapag pinapalaki ng tatay ang kanyang anak na malusog at mabuting paraan, ito'y nakakapagbigay ng kalwalhatian sa ama sa pamagitan ng kanyang anak na ito. Subalit kapag naliligaw yung anak, ito'y kahihiyan sa kanilang ama. Hindi po ba totoo ito? Gayun din, iniligtas tayo ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Kahit pagkatapos nating maligtas, patuloy niya tayong tinutulungan at ginagabayan araw-araw at ang lahat ng ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kapag sinasabi ng Biblia na sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, yung salitang ipinagkaloob ay tumutukoy sa biyaya ng kaligtasan. Iniligtas tayo ng Panginoon sa kanyang pagyakap sa krus at ibinigay maging ang kanyang buhay at natupad ang alang-alang kay Kristo. Sinasabi na hindi lamang manampalataya sa Kanya. Ibig sabihin nito, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya at matanggap ang kaligtasan, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Ito yun. Tayo'y pinagkalooban hindi lamang ng pribileyo na manampalataya kay Kristo at maligtas, kundi ang pribileyong magdusa para sa Kanya. Gaano nga ba kadakila ang pagdurusa na tiniis ng Panginoon upang mailigtas tayo? Pagkatapos nating maligtas, ang ating buhay pananampalataya ay naging buhay na nagdurusa alang-alang sa Panginoon. May kukumpara ba natin ang pagdurusa na tiniis niya para sa ating kaligtasan sa pagdurusang tiniis natin para sa Kanya? Hindi po. Sinasabi ng kasulatan, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Ibig sabihin na ang layunin ng ating kaligtasan ay hindi lamang ang iligtas tayo, kundi bilang mga taong ligtas na makapamuhay tayo ng isang buhay na nagdurusa para sa Panginoon. Ito yung salitang dapat nating pag-isipan ng malalim at seryoso. Bilang mga Kristiyano, may mga pagdurusang dapat na tiisin upang maipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon. Doon sa Gawa chapter 7, mula doon sa verse 55, mababasa natin yung tungkol kay Esteban. Isa siyang diakono. Isa sa pitong diakono, bagamat siya'y diakono, matapang niyang pinatotohanan yung salita ng Diyos. Dahil matapang niyang ipinahayag ang katotohanan, tinakban ng mga Hudyo yung kanilang mga tenga at ang ginawa, pinagbabato siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos nilang takban yung kanilang tenga, pinagbabato siya hanggang sa mamatay. Ano ang sinabi ni Esteban bago siya pagbabatuhin? Sa Gawa, chapter 7, verse 56, sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Biglang nabuksan yung kanyang mata at nakitang bumukas ang langit at si Jesus ay nakatindig sa kanan ng trono ng Diyos. At nang tignan siya ng mga Hudyo, sinabi sa Gawa, chapter 6, verse 15, lahat ng nakaupo sa Sanhedrin ay tumitig kay Esteban at nakita nila na ang kanyang mukha ay katulad ng mukha ng isang anghel. Nangalit yung kanilang mga ngipin at nagsimula siyang batuhin. Nadurog yung kanyang ulo, nabali yung kanyang buto at siya'y namatay. Sa langit, naroon yung trono ng Diyos at si Jesus ay karaniwang nakaupo sa kanan ng trono, subalit ng sandaling pinagbabato si Esteban hanggang mamatay si Jesus ay tumindig. Tumayo siya sa kanyang mga paa at tinignan si Esteban.
Gaano nga ba karaming pagdurusa ang tiniis ng mga apostol habang ipinapangaral ang Ebanghelyo? Gaano karami? Sa mga Gawa chapter 20 verse 24, sinabi ni Apostol Pablo, "Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos." Natanggap niya ang misyon mula sa Panginoon na nagligtas sa kanya. Ang Panginoon ay namatay sa krus at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo upang matubos tayo mula sa ating mga kasalanan. Ipinagkatiwala kay Pablo ang misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ng biyaya upang maisakatuparan ang misyong ito. Sinabi niya, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga. Sa ibang salita, sinasabi niya, hindi lamang niya maiaalay ang kanyang buhay, kundi magiging sangdaang buhay kung kinakailangan. At hindi lamang ito ang salitang walang katuturan. Hindi lamang, basta walang halaga ito. Gaano ba karaming pagdurusa yung tiniis ni Pablo? Tingnan natin sa Ikalawang Korinto chapter 11 verse 2. Ikalawang Korinto chapter 11 sa verse 24. Verse 24, tingnan natin mula doon sa verse 23. Magmula tayo doon sa verse 23. Sila ba mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabalanggo na di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabi ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pangangaral at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Habang ipinapangaral ni Pablo ang Ebanghelyo, sinabi niya, mas marami akong pagpapagal, mas marami akong pagkabilanggo, hinagupit ako ng matindi. Sinabi niya, hindi mabilang yung kanyang bugkog. 5 ulit siyang nakatanggap na 40 hagupit mula sa mga Hudyo. Ito'y kulang ng isa. Ibig sabihin, 39 bawat hagupit. At nakatanggap siya nito ng 5 beses. Sinabi pa niya, 3 ulit akong hinampas ng mga pamalo. Yung panghampas ng pamalo ay maaring nakapagdulot ng kamatayan. Makakapagdulot ito ng kamatayan. Siya rin ay pinagbabato at pagkatapos siyang iwang halos patay ay siya'y muling bumangot at bumalik sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sinabi niya, ako'y nasa panganib ng mga ilog, magnanakaw, mga kababayan, panganib ng mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa ilang, panganib sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Tiniis niya yung pagpapagal at hirap. Puyat at gutom, uhaw, madalas walang pagkain, giniginaw at hubad. Paano natin unawain at tutugon sa pagdurusang tiniis ni Apostol Pablo? Doon sa verse 28, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa iglesia. Isinambit niya ang mga personal na pagdurusang tiniis niya. Ang higit na nagpapabigat sa kanyang puso ay yung kanyang patuloy na malasakit sa lahat ng iglesia. Ang mga problema at kahirapang kinaharap ng mga iglesia, ang pagpapabigat, ang nagpapabigat sa kanyang puso araw-araw. Totoo. Yung mga pagdurusang tiniis ni Apostol Pablo ay higit pa sa pagsasalarawan nito. Kapag tayo na mga Kristiyano ay nahaharap sa mga pagdurusa at kahirapan sa ating buhay pananampalataya, alang-alang sa katotohanan sinasampalatayanan natin at alang-alang sa Ebanghelyo, dapat nating alalahanin ang pagdurusa ng ating Panginoon at dapat nating alalahanin si Apostol Pablo at ang lahat ng mga apostol na nauna sa atin. Sa Aklat ng Gawa, walang apostol ang nabuhay na komportable at namatay ng payapa. Silang lahat ay naging martir.
Gayon din sa atin, dapat na sumunod tayo sa kanilang yapak. Silang mga ayaw na sa pagdurusa ay maaring sila ang mga taong handang itapon ang kanilang korona. Doon sa unang Thessalonica, chapter 2, verse 2, sinabi ni Apostol Pablo, "Gama't nagdusa na kami ay inalipusta sa Pilipos." Gaya nung nakasulat sa Gawa chapter 16, nang pumunta si Pablo at si Silas sa Pilipos upang ipangaral ang Ebanghelyo, sila'y itinapon sa bilangguan. Ang kanilang mga damit ay pinunit at sila'y hinagupit ng matindi na ang kanilang buong katawan ay napunit at dumugo. Sila'y inilagay sa kaloob-looban ng bilanggo at ipinagkaloob, yung pinakaloob at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Subalit, sa kalagitnaan ng gabi, sila'y nananalangin na tumaawit ng himno sa Diyos. Bigla, nagkaroon ng malakas na lindol. Nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Ang bantay ay nabigla sa pag-aakalang nakatakas yung mga bilanggo at pagkakaalam na may nakatakas na bilanggo, dapat na magbayad siya ng kanyang buhay. Natakot talaga siya. Magpapakamatay na sana siya, pero sabi, huwag mong sakdan ang iyong sarili. Humingi siya ng ilaw. Ang bantay ay tumakbo sa loob at nakita nilang lahat sa lahat. Nandun silang lahat. Hindi sila tumakas kahit na nakalag yung kanilang mga tanikala. Sa gabing ring yun, ang bantay at ang kanyang buong sambahayan ay naligtas. Gaano nga ba nagdusa si Apostol Pablo alang-alang sa Ebanghelyo? Gaya nga ng nakasulat sa 2 Timoteo chapter 3 verse 11, "Mga pag-uusig, pagdurusa, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Ikonyo, Listra, napakaraming pag-uusig ang tiniis ko. Tungkol sa pangyayaring pinagbabato siya, sinusundan siya ng mga Hudyo saan man siya magpunta. Nang mangaral siya dun sa Listra, siya'y nagsama-sama at pinagbabato siya hanggang sa tingin nila'y patay na siya." Sa 2 Timoteo chapter 1 verse 8, makikita natin si Apostol Pablo na humarap sa bingit ng kamatayan sa Roma. Isinulat ang kanyang huling liham sa kanyang minamahal na anak sa pananampalataya. Ito'y si Timoteo. "Huwag mong ikaya ang pagpapatotoo sa aking Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos." Kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yung Ebanghelyo ay biyaya na naisakatuparan sa pamagitan ng kamatayan ng tanging anak ng Diyos dun sa krus. Sa proseso ng pagpapahayag ng Ebanghelyong ito, hindi mabilang yung mga tao na humarap sa kamatayan. Ang Ebanghelyong ito ay naipasa sa pamagitan ng pagdurusa. At kapag ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa gitna ng gayong pagdurusa, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos. Kaya pinayuhan ni Pablo si Timoteo, kapag nakipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, saan man ipahayag ang Ebanghelyo, kasunod nito ang pagdurusa. Sa 2 Timoteo chapter 2 verse 9, nasusulat dito, na dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad ng isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Hindi nagagapos. Dahil sa Ebanghelyo, si Apostol Pablo ay dinakip na gaya ng isang kriminal at binalanggo. Pagkatapos, dinala siya sa Roma, bagamat isinugo siya roon ng Diyos upang mangaral ng Ebanghelyo, siya'y pumunta roon bilang isang bilanggo na nakagapos. Sa 2 Timoteo chapter 4 verse 6, sinulat niya, "Tungkol sa akin ako'y ibinuhos na tulad ng isang inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na." Ang inuming handog ay madaling sabi, ito ay tumutukoy sa pagkuha ng dugo sa isang sisidlang sa ganap na ibinuhos ito sa lupa. Tungkol sa akin, ako ibinubuhos ng tulad ng inuming handog. Ibig sabihin nito, ibinuhos niya maging ang sarili niyang dugo. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ibig sabihin, dumating na yung panahon upang lisanin ang mundong ito. Ipinahayag ni Pablo ng ilang ulit ang kanyang nais na makasama ang Panginoon sa lalong madaling panahon. At ngayon, dumating na yung araw na yun. Ito yung kanyang huling salita sa 2 Timoteo chapter 4. Kaya nga,
Doon sa verse 7 hanggang 8, pinahayag, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. Ang pagdurusang kanyang tinis alang-alang sa Ebanghelyo ay itinuturing niyang isang bagay na lubhang maluwalhati sa harap ng Panginoon. Hindi ito isang karaniwang kamatayan. Siya ay pinugutan ng ulo. Nang bumisita ako sa Roma, nakita ko ang bilangguan kung saan ikinulong si Apostol Pablo. Hanggang ngayon, ang piitang iyon ay nananatili pa. Mula doon sa selda sa ilalim ng lupa na puno ng mga daga at ng baho ng amag, siya ay kinaladkad palabas patungo sa kanyang pagbibitayan. Sinasabi nila na siya ay pugutan ng ulo, yung kanyang ulong ay gumulong ng halos 1 metro ang layo. Ilang metro po yung ginulong ng kanyang ulo? Tingnan muna natin doon sa unang Korinto, chapter 16, verse 8 at 9. Unang Korinto, chapter 16, verse 8 hanggang 9. Subalit ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes sapagkat isang maluwang na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan para sa akin at marami ang mga kaaway. Sinabi niya, subalit ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes. Nang isinulat niya ang mga salitang ito, siya ay nasa Efeso. Ngunit bakit niya nilayo na manatili sa Efeso hanggang sa Pentecostes? Sapagkat isang maluwang na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin. Ano yung ibig sabihin nito? Pintuan para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay ganap na nabuksan. Patuloy na lumalaganap yung gawain ng kaligtasan. Maluwang na pinto para sa mabisang paggawa. Ito ay tumutukoy sa makasaysayang gawain ng pagliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ngunit sinasabi rin dito, at marami ang mga kaaway. Kasabay ng kadakilaan ng gawain ng kaligtasan, kasing laki rin nito ang bilang ng mga sumasalungat dito. Sapagkat saan man maganap ang gawain ng Ebanghelyo, naroon din palagi ang gawain ni Satanas. Sa personal kong karanasan, tuwing nasasaksihan ko ang makapangyarihang gawain ng kaligtasan habang nangangaral, walang duda ang dyablo ay sumasalungat din. Noong 1969, pumunta ako doon sa Mokpo ng panandalian upang mangaral. Ngunit ako ay nahuli at nanatili doon upang magsalita. Noong panahon iyon, ang church natin ay wala pa sa probinsya ng Diola. Nanatili ako doon ng 5 taon sapagkat ako ay nahimok na manatili. Ang pagkukwento ng buong pangyayaring iyon ay magiging napakahaba. Sa anumang kaso, habang nagpapatuloy ang gawain na maipangaral muli sa pamagitan ng Ebanghelyo, para maipanganak na muli, lumitaw yung ilang problema. Nagkaroon ng isang interdenominational na konseho ng mga pastor sa buong lungsod. Ang mga ministro ay nagtipon na may isang layunin na paalisin ako. Nang panahon iyon, ako ay isang kabataan pa lamang, mga 27 years old. Opo. Hindi nila ako tinatawag na evangelist or Pastor D. Tinatawag nila akong Ginoong D. Sinabi nila, dumating ang kakaibang batang ito at ginugulo ang buong lungsod, kaya dapat natin siyang paalisin. Yung mga pastor na ito ay nagpadala ng isang detective mula sa dibisyon ng usaping panrelihiyon at sinabi, kakaiba ang lalaking ito. Hindi sakdal ang kanyang idoliya, kaya dapat siyang paalisin sa Mokpo. So bagkot yung detective, ipatawag ninyo siya sa akin. Pumunta ako at nakipag-usap ako sa kanya. Ngunit sinabi ng mga pastor, hindi na kailangan niyan. Basta paalisin mo na siya nang walang kondisyon. Naalala ko yung apelyido ng detective na yun, Detective Jong. Kung sino man yung nakakalam ng kanyang kinaroroonan, pakiusap, sabihin niyo po sa akin. Noong panahon iyon, nakinig ako sa kanyang kwento. Opo, ang kanyang asawa ay isang Katoliko na
Dati ay inuukol yung lahat ng kanyang oras sa pagpapaganda ng kanyang kuko, ngunit isang araw pumunta siya sa isang lugar upang pag-aralan ng Biblia at matapos niyon, nagkaroon siya ng patotoo na siya'y naligtas at siya'y ganap na kahangahangang nagbago. Nang pakinggan ko ito, nang napakinggan ito ng detective, naunawaan niya na ang church ng batang lalaking iyon na mismong yung lugar na pinuntahan ng kanyang asawa. Kaya tinawag niya yung punong pastor ng konseho at sinabi, "Pastor, ayon sa nakita ko, kayo yung hindi pa po ligtas." Kaya nga yung detective na yun na hindi mananampalataya, ngunit ang pagbabago ng kanyang asawa ay hindi maikakila. Malinaw na siya ay naipanganak na muli. Dahil nabigla, kaya tinanong ng punong pastor, "Bakit? Bakit mo nasabi?" Sumagot yung detective, "Alam ko ang lahat tungkol sa mga pastor na ito. Itong isang ito, iyon, alam ko yung lahat tungkol sa kanilang pangangurakot. Hindi pa ako naliligtas." Nang gabing iyon, narinig ko na pinadalhan siya ng pastor ng isang kahon ng regalo. Pakiusap, huwag mo nang ilabas sa publiko. Ito'y tunay na nakakamangha kasi ito yung kakaiba na ipinasya ng Diyos na iganti ako laban sa mga kaaway. Maraming talagang sumalungat sa atin. Naalala ko, si Martin Luther King, habang nangangaral siya ng Ebanghelyo, sinubukan siyang patayin sa Vatican. Bagamat hindi malapit sa ganong antas yung aking naranasan, yung gawain talaga ni Satanas sa pagsalungat sa Ebanghelyo ay nagaganap. Ngayon, tingnan po natin. Hebreo chapter 5 verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. Hebreo chapter 5 verse 8. Bagaman siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal, siya ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumunod sa kanya. Ito'y si Jesus, isang anak, siya'y natuto sa pamagitan ng pagsunod ng mga bagay na kanyang tiniis. Gaano karaming pagdurusa ang tiniis ni Jesus? Sinasabi na natutunan niya ang pagsunod sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tinitiis. At naging sakdal. Kahit para sa isang tao, upang maging matuwid at dakila ang kanyang pagkatao, kailangan ang pagdurusa. Ang mga tao na lumaki ng mabait, tulad ng mga bulaklak na itinanim sa isang basong garapon na sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga magulang at magandang kapaligiran mula sa murang edad, ang mga ganitong tao ay hindi kayang magtiis ng mga kahirapan ng buhay Kristiyano. Nais niyang mangaral at maging isang pastor. Isa siyang kapatid na nakatira sa ibang bansa at siya ay napakabait at kahangahangang tao. Lahat ay maayos. Tapos dumating siya dito sa Soul Church upang maging pastor. Ang kanyang asawa ay isang pianista. Napakagaling talaga. Napakabihasa ng brother na ito sa pagsasalita ng English. Dinala niya yung kanyang sasakyan, dinala rin niya yung isang piano upang magsanay bilang misyonaryo dito. Pagkatapos ng maiksing panahon, sinabi niya hindi na niya kaya. Sinabi ko sa kanya na subukan mo nang manatili ng kaunti pang panahon. Uli, sinabi niya hindi na niya kaya. Sa uli, bumalik siya. Sa aking pananaw, ito ay labis na nakakapanghinayang dahil lumaki siya na parang bulaklak sa greenhouse. Inalagaan ng mabuti. Kahit kaunting pagdurusa lamang ang dumarating, hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam paano tiisin. Hindi dapat ganito yung isang Kristiyano. Sa pamagitan ng pagdurusa ng mga kahirapan, nabubuo ang tamang pagkatao ng isang tao. Naintindihan niyo po ba? Sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Kahit si Jesus ay anak ng Diyos, siya'y natuto sa pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Natututo yung tao sa pagsunod sa gitna ng pagdurusa at nagiging sakdal ang kanyang pagkatao. Nagiging sakdal yung kanyang pagkatao. Kaya naman, ngayon,
Tignan natin sa Hebreo chapter 2 verse 10. Hebreo chapter 2 verse 10. Hebreo chapter 2 verse 10. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Siya na lumikha ng lahat ng mga bagay, sa pamagitan niya umiral ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay pinangangalagaan. Ang Diyos na iyon, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kalwalatian upang patnubayan ng Diyos ang maraming anak at makapasok sa kanyang kalwalatian at gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamagitan ng mga pagdurusa upang patnubayan ng maraming anak at makapasok sa kalwalatian ng kaharian ng Diyos. Ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Tulad ng isang butil ng trigo, hindi po ba, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamagitan ng pagdurusa. Siya ay ginawang ganap bilang tagapagtatag ng kaligtasan. Ang pagkatao ay nahuhubog sa mga kahirapan. Ang hindi nakaranas ng kahit anumang kahirapan ay hindi nalalaman kung ano ang gagawin kapag naharap na sa maliit na kahirapan. Hindi nila ito matiis. Nakakita na ako ng ganitong mga tao. Ang kahirapan ay mabuting bagay. Sa pamagitan ng kahirapan ay sinasanay ng Diyos ang kanyang mga anak. Ganito lubos na napapasakdal ang ating pagkatao bilang anak ng Diyos upang maging ganap. Kaya si Jesus, ang kapitan ng kaligtasan, ay naging sakdal sa pamagitan ng mga kahirapan. Ibig sabihin, siya ay naging sakdal upang maging kapitan ng kaligtasan. Sinabi sa Juan chapter 12 verse 24, maliban na ang isang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Kung hindi namatay si Jesus, walang maliligtas. Ang kamatayan ni Jesus ay nagdulot ng kapanganakan ng maraming anak. Tingnan nga po natin ang ibang bahagi ng Biblia. Tingnan natin sa Job chapter 23. Ito ay bago magaklat ng mga awit. Job chapter 23 verse 10. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Job chapter 23 verse 10. Basahin natin ng sabay. Nalalaman niya na ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Sinabi ni Job dito, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Sinasabi rito na alam ng Diyos ang daang nilalakaran natin. Siya ang nagbabantay. Ngunit nalalaman niya. Nalalaman ng Diyos ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Dapat ay malaman ninyo ang katotohanan, ang Diyos ay sinasanay tayo. Kapag yung ginto ay sinusubok, hindi naman ito kaagad dalisay sa simula. Marami itong karumihan. Kinukuha nila ito, tapos nilalagay dun sa chemical, tuluyan itong natutunaw, pagkatapos, kanilang kinukuha iyon. At kapag may natira pang karumihan, nakita ko po yung ginagawa nila dito. Kapag nilapag nila yung ginto, pinupukpuk ito ng martilyo. Pupukpukin ng martilyo, pipadaan doon sa isang makina. Ito'y magiging manipis na gaya ng papel. Ngunit kapag mayroon pa rin karumihan, ito'y napupunit. Sa pagpasok, sa paglabas ng apoy, kagaya nito, nagiging dalisay yung ginto. Nagiging dalisay po yung ginto. Nangangahulugan nito na sinasanay tayo ng Diyos sa pamagitan ng maraming kahirapan. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Sa pamagitan ng kahirapan, ang pagkatao ng Kristiyano ay nahuhubog. Kaya, dapat ninyong malaman na mayroon tayong mga kahirapan na dapat tanggapin habang sinusubok tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay humahanap upang gumagawa para sanayin tayo sa pamagitan ng kahirapan. Bakit dumarating ang ganitong pagdurusa? Tinitiis ito habang iniisip kung bakit siya nagbibigay ng kahirapan.
Pagkatapos nating dumaan sa pagsubok, ang inyong pananampalataya ay lubos na lalago at ang inyong Krisyanong pamumuhay ay unti-unting magiging tulad ng sa Panginoon ng higit at higit pa. Kaya nga, sinasabi dun sa 1 Pedro chapter 1, verse 6 hanggang 7. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang uring pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesus Kristo. Bagamat hindi ninyo maiwasang magdalamhati sa kaunting panahon dahil sa iba't ibang pagsubok, gayunman kayo ay dapat magalak. Bakit? Dahil ang pagsubok sa ating pananampalataya na ginagamit ng Diyos upang sanayin tayo ay mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesus Kristo. Dapat nating maunawaan na sinasanay tayo ng Diyos upang dalisayin ang ating pananampalataya at gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan sa araw na tayo ay tatayo sa harap ng Diyos. Ang kahirapan ay napakabuti. Dapat ninyo itong malaman. Ang taong hindi nakaranas ng kahirapan ay hindi nagkakaroon ng dalisay na pananampalataya. Tingnan nga natin doon sa 1 Pedro chapter 4. 1 Pedro chapter 4 verse 1 hanggang 2. 1 Pedro chapter 4 verse 1 hanggang 2. Basahin natin ang sabay-sabay. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ay nagdusa sa laman. Gaano nagdusa si Kristo nang siya ay pumunta sa mundong ito? Sandatan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Ano yung baluti? Alam niyo po yung baluti? Kapag kayo pupunta doon sa digmaan, ang baluti ay pumipigil sa palaso upang hindi ito tumusok sa inyong dibdib. Sandatan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Ay nangangahulugang kapag tayo ay nagdurusa at ang palaso ng kasalanan ay lumilipad patungo sa atin, ito ang nagiging baluti upang pigilan ito, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Nangangahulugan nito na kapag ang isang tao ay tunay na dumaan sa kapigatian, ay hindi nagkakasala. Alam ba ninyo na ang maliliit na bata ay susunod-sunod kapag mayroong nagsabi sa kanila na bibigyan kita ng candy, tara na. Hindi nila nalalaman na yun ay kidnapper. Ngunit kapag yung bata ay malaki na at sasabihan niya na kakaiba yung taong ito, hindi ako sasama. Ito ay nalalaman nila. Ang tao na ang pananampalataya ay naging dalisay sa pamagitan ng kahirapan ay hindi nahuhulog sa tukso ng kasalanan upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Upang mabuhay sa natitirang buhay sa mundo ayon sa kalooban ng Diyos, dapat tayong magdusa. Kapag tayo ay lubos na nagtitiis sa kahirapan, ang ating pagkatao ay lumalago at tayo ay nagiging ganun. Tingnan natin sandali doon sa 1 Pedro chapter 5 verse 10. Basahin natin ang sabay-sabay. 1 Pedro chapter 5 verse 10. Basahin natin. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo ay siya ring mapapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Dito sa 1 Pedro, marami ang nakasulat patungkol sa kahirapan. Noong mga panahon iyon, yung mga Kristiyano ay talagang nakaranas ng maraming pagsubok at kahirapan. Ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. Ang matawag ay nangangahulugang tinawag tayo ng Diyos sa pamagitan ng ebanghelyo ng biyaya at iniligtas tayo. Sa walang hanggang
kaluwalhatian. Iniligtas niya tayo upang makapasok sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang pagpasok sa langit ay pagpasok sa walang hanggang kaluwalhatian. At pagkatapos na tayo'y magdusa ng sandaling panahon, habang nabubuhay sa mundo, kayo ay nagdurusa sa sandaling panahon. Sakdal ay nangangahulugan na ang pananampalataya at espiritual na pagkatao ay unti-unting nabubuo. Magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo sa pamagitan ng kahirapan, dinadalisay tayo ng Diyos. Kaya yung tao na nagtitiis sa mga kahirapan ng lubos ay natututo sa salita ng Diyos habang nasa kahirapan at nagiging kagaya ng Panginoon at sumusunod sa Panginoon, at kapag ang Panginoon ay dumating sa kaluwalhatian, hindi na magtatagal mula ngayon, ang taong iyon ay magiging karapat-dapat na makibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Kagaya ng sinabi doon sa Roma chapter 8 verse 17. Bigkasin natin ng sabay-sabay. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Hindi po ba ninyo ito kabisado? Kung gayon, kailangan ninyong magbayad ng doble sa tanghalian, ha? Kung nahihirapan po kayo na magkabisado ng dalawang verse, kabisaduhin niyo muna po yung verse 18. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ang kahirapan ng Kristiyano ay ito. Ang Panginoon ay iniligtas tayo sa pamagitan ng kahirapan at upang tayo ay makasunod sa Panginoon upang maging kagaya niya at ipangaral ang Ebanghelyo ay mayroong kahirapan na dapat tanggapin. Ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay malapit na. Kung tayo ay magtitiis ng lubos sa mga kahirapan, ay hindi tayo mahihiyang makibahagi sa kaluwalhatian. Okay po. Ngayon ay manalangin na po tayo. Mabagin namin Amang Diyos, habang kami ay nabubuhay sa makasalanan at masamang mundong ito, nagpapasalamat kami sa iyo sa dakila at kamanghamanghang biyaya na sa amin ay nagligtas at sa pagtulong sa amin na mabuhay sa aming natitirang buhay sa ilalim ng iyong pag-iingat, patnubay at pamamahala. Nagpapasalamat kami na hindi lamang sa iyong pagliligtas sa amin, kundi sa pagdadalisay sa amin sa pamagitan ng mga pagsubok at mga kahirapan, at sa pagpapanibago sa amin upang kapag dumating na ang kaluwalhatian ng Panginoon ay makatayo kami sa kanyang kaluwalhatian ng walang kahihiyan. Panginoon, pakiusap kayo po yung ay ganap na mamahala sa aming natitirang buhay upang bilang mga anak ng Diyos at bilang Kristiyano, kami ay makapagtiis sa mga kahirapan na aming mararanasan. Tulungan mo kaming maunawaan ng mas malalim na upang maluwalhati kasama niya, dapat kaming magdusa na kasama niya. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa aming nagmamahal. Amen.